casino dyan. Pag cross mo, 200 meters, may isang small casino na naman. You just have to go there. Nasa internet yung casino. Lahat naman na, hindi lang Pagcor. Hindi mo na kailangan pumunta sa Okada, hindi mo na kailangan pumunta sa Soler o sa Resorts World. Kasi kung saan-saan yung casino ngayon eh. Mas maganda nga ho yung ganun because of the fact na at least dito, hihingan ka ng ID ng mga gwardiya. Dito sa online, wala eh. Walang parameters. Hindi rin makontrol to admit, hindi rin makontrol ng Pagcor. That's the thing. Sir, pa-clarify lang ulit. So, kayo po is for total ban. But you're open to hear the arguments ng mga nagsasabing mas makabubuti po yung regulation. Kaya nga po ma'am, we want to go on a hearing, di ba? And invite all the stakeholders, di po ba? We want to listen sa Pagcor and then sa DOF, yung representative ng executive branch. Then probably siguro isang youth organization, okay? A parent organization, school organization, church organization, para lahat, di ba? Para, okay, kukontra ko dito, anong sayo? Okay. Well, what can you say about this? Let me hear you, di ba? Then from there, then we can talk, di ba? Kung talagang hindi po pwedeng itigil, dahil kailangan natin ng pera, which is talaga namang, ever since, lagi namang walang pera ang Pilipinas, laging bankrupt, dahil hindi namang kayang tugunan ng Bureau of Customs and Bureau of Internal Revenue yung budget natin. So kung saan-saan humuhugot ngayon, particular din sa Pagcor, yung mga ikang social services ng Malacanang, dyan kinukuha ng iba pang mga social services ng pamahalaan. Kung kailangan talagang i-regulate din, pag-aralan na mabuti, then let's put a lot of parameters there. Pero sa ngayon, wala kasi. Di ba? Pumunta ka, buksan ko ito, yung GCash ko, may sugal. Paano pa, tatanggapin ng anak ko yung pera niya doon sa probinsya, kunwari? Nakita niya yung games. Maglalaro ng games, di ba? Anong klase yun? Saan ang control? Sir, babalik lang po ako dun sa nabanggit nyo kanina na lawmaker na nakita allegedly watching Isabong. Do you think po, una, reaction nyo po dun and kailangan po kaya ng disciplinary action doon? Bahala na po. Dito na po tayo sa Senate. Congress po yun. I believe nasa Congress po yun. So, bahala na po yung Ethics Committee doon na mag-discipline sa kanya. Pero, very frustrating when I saw that we were in session, we were on a break kahapon dyan sa lounge nung pinakita sa akin ng mga senador. Kilala mo ba ito? Sabi ko, hindi ko mamukhaan. Pero, come on. Nandun ka sa Congress. It doesn't matter kung boring yung botohan ng speaker. Magantay ka. Trabaho mo yun eh. There's a time, kung sugarol ka, which is bawal, di ba? Sinabi na bawal pag government official ka magsugal. Kung talagang hindi mo matiis yung kate, hintayin mo na lang, di ba? Hintayin mo hanggang matapos yung ikang trabaho mo sa Kongreso or matapos yung trabaho mo sa gobyerno because pinapasweldohan kami ng taong bayan ninyo para magtrabaho, hindi para magsugal. Nakakahiya naman. You pay us thousands and thousands and then magsusugal lang. Number 2, bad example. Sinabi na nga ng gobyerno, bawal ang sugal. Bawal ka magsugal. Ba't ka nagsusugal? I hope the Congress will do something about it kasi nakakahiya. Sir, dapat din ba i-pursue yung nakita sa video? Kasi nga bawal ang online sugal, pero bakit meron siyang nasa cellphone Dapat tanungin yung mambabatas na yun. Anong site ba yan para ma-investigan and report it immediately? Report it immediately to Pagcor, to the police, to the NBI. Di ba? Para masara yun. Pero maniwala ka hindi. Ay, 2 o 3 yata na sites ang tumatakbo pa. Sir, in and outside of the sorry, kuya. Sir, pero in and outside of Congress or Senate or public offices, di ba dapat di naman talaga nagpa-participate ang mga government officials? I mean, kailangan pa hubang i-remind yung mga kagaya po ninyo? Hindi ko nga maintindihan eh. I don't know. Bakit kailangan nilang gawin yon? Besides, di ba, dapat naman, pagtuunan mo ng pansin yung trabaho mo, di ba?
It's working. Yun ang sinasabi natin. This is the effect of online gaming. Pati sa mga private, pati sa mga bangko, pati sa eskwelahan, nagsusugal. Driver, pag na-traffic, pati rider, tumabi dahil umulan, nag-scatter muna. Makita mo yan, ganun kasama. Sir, may info na kayo kung sino yung congressman? Hindi ko sigurado. Baka pag nagsabi ako nito, mayari pa. Pero may Sir, starts with letter. Umarap na, tingin nyo dapat yung congressman na yun. Umamin na siya, umarap siya at mag-apologize sa... Hindi, dapat. Ang kuwan doon yung leadership dahil kilala siya, di ba? Yung siguro sa yung ethics, di ba? What's happening, nakakahiya naman. Yung dalawa na yung isa, naglalaro yata ng poker. O bilyar ba yun? Kasi halatang halata eh. Pero Senator, yun nga, hindi ba dapat umamin na lang? Kasi lahat suspect naguhulaan kung sino. Para mapadali na din. Para mapadali ng buhay ng lahat. bilang former. Hindi ko kilala eh. Dapat ang tanungin natin, yung sa Manila Times sa kumuha nun. So, Pero Senator, kasi tinakpan niya din nila. Distrito na lang. Nakpo, yan ang problema. Party list na, party list. Hindi ko alam kung party list siya. Pero kasama ko siya dati, I think. Sa 19 Congress. 19 Congress eh. Hindi ako sigurado. Kaya pag binanggit ko, sabi ko, di ba? So sir, hindi niyo fight, congressman? Hindi. pero Senator, seriously, sa ganyang asal, yun na nga nakita na ng lahat, ano yung proper thing for him to do? Well, siguro mag-apologize siya or then he has to explain. Di ba? Bakit? Kahit nasabihin natin boring, siguro boring nga. Dahil kanya-kanya nagtatayo, yung botohan nila kung bakit binoto si Speaker Romales. Pero, then you do your job, you stay there. Huwag ka naman magsugal. Dahil binabayaran ka, pinapasweldoan ka ng gobyerno, tapos nagsusugal ka. What? Sir, sorry to clarify lang. Sabi niyo kasi kayo na, sir, patapusin naman muna yung trabaho sa gobyerno bago magsugal. So, okay lang sa inyo, sir, government No, officials? I said, kung talagang hindi niya na makontrol dahil nangangati yung kamay niya, bahala siya sa buhay niya, at least naman sana magserbisyo muna siya. My point is, bawal nga di ba? I said before that, na bawal lahat ng government officials. At saka government employees, hindi lang officials. Meron talaga, dahil addict na, ano magagawa mo, di ba? Kung may mga addict nga, mga nasa gobyerno, alam nila bawal yun, nag-addict pa rin, laging nahuhuli. O malas na lang, nahuli siya, di ba? Hindi ko sinasabi na sang-ayon ako. Pero kung talagang hindi niya na makontrol yung kanyang kate, dapat trabahuin niya muna. Doon siya magtago siya sa bahay niya, magsugal siya ng online gambling. So you're referring to yung isa nagsusugal kasi isa poker. So both of them should apologize. Umamin. Apologize. Tapos the Congress should ask for an explanation. Why? Imbis na magtrabaho sila, nagbobotohan sila, serious business yung araw na yun, di ba? Nagbobotohan ng speaker. Bakit ka nagsusugal? Number 2, bawal naman yun. In the first place, bawal talaga sugal. Ano explanation? There's no explanation. Sir, para ma-address na daw yung mga corruption sa mga government projects like flood control, si SP Cheese, magpa-file siya ng proposed bill na bawal na yung mga government officials at mga relatives na makialam or maging kontratista o supplier ng mga government projects. Tingin nyo yun yung tamang measure para ma-address itong corruption? Hindi lang contractor, ma'am, pati utilities. Dapat wag makialam, wag magnegosyo ang isang politiko, hindi lang sa construction, pati sa mga utilities. Power, water, wag makialam ang politiko. Paano? Doon pala sa COMELEC, pag nakita ng COMELEC, out ka na, X. Hindi wag nang tanggapin, i-disqualify na kaagad yun. Kasi, ang tagal ng mga kaso na yan, di ba? Yung construction na yan. Napag-usapan nga nagkatanungan na kahapon sa caucus Sino ba mga contractor dito? Wala namang contractor. Sa mga utilities, sir. Kamag-anak sa utilities. Hindi naman natanong. Ang tinanong construction. Ang tinanong lang construction. Pero sa Congress, medyo marami-rami sila. Sir, yung sa impeachment, sir. Tingin nyo, sir, dapat pang ituloy yung
Yan nga pinag-usapan, kaya ang tagal namin kahapon eh. Ano ba talaga? Parang, damn if you do, damn if you don't. Sa yung personal position niyo po as Ako? Sir, tatanungin mo? Dapat tuloy. Diba? Tuloy natin. Kasi, nag-antay na yung mga tao eh. I mean, everybody, kahit ikaw siguro gusto mo lang totoo kaya ito, di ba? Even the spokesperson of the VP said we're ready. We will prove that the VP did not violate the Constitution, etc., etc. Then everybody siguro, kay tayo lahat dito, we want to see ano ba yung nandyan? Totoo ba yan? Siguro pala naman, paglatag pala ng mga evidence, pieces of evidence sa korte, makikita naman talaga kung may katuturan yung ebidensya o wala, di ba? Eh yun ang nakita ng Supreme Court eh. May problema eh. Pero syempre, ang tao nag-aantay din. Give them a chance. Kung ako tatanungin mo. Pero nga, lumabas nga itong decision, paano yan ngayon? Magkakaroon tayo ng constitutional crisis. Pag nilabanan natin, di ba? O sabagay, sabi lang, hindi daw itong first time na nagkaganon. Pero kung lalabanan mo, we will have a crisis. And that's a bad example to our people. Eh kung Senate niya, umubra sa Supreme Court, eh dapat ang Supreme Court lang nagta-translate ng mga batas natin, di ba? We make the laws, they translate the laws. Di ba? I-confirm lang namin, is there a resolution circulating seeking as the sentiment of the Senate po? A resolution daw po is circulating, seeking the sentiment of the Senate about the Supreme Court decision. And are you willing to sign that resolution? Wala na pag-usapan namin kahapon doon, pero there's no such resolution. Ang napag-usapan namin, humingi yung minority ng hanggang August 6 para ma-review. Sabi ni Senator Ping, kayo mga lawyer, okay lang kayo, Senator Kiko, Senator Pia, paano kami mga civilian? 98 pages. So, pumayag din si Senator Marcoleta. Actually, Senator Marcoleta wants it kahapon. Finish. Pero nakiusap ang minority, bigyan nyo kami ng chance para ma-review. Pumayag po sila Senator Marcoleta.